Noong ika-6 ng Marso 2023, nagpatawag ng pagtitipon ang leader kasama kaming ilang magkakatrabaho. Kadalasan ay inaabangan ko ang ganitong mga pagtitipon sa pag-iisip na makapagbabahaginan kami ng aming pagkaarok at pagkaunawa sa mga salita ng Diyos. Pagpapalitan ng mga karanasan at pag-uusapan ng iba't ibang problema at paghihirap na aming naranasan sa aming gawain. Matututo mula sa lakas ng bawat isa upang mapunan ang aming mga pagkukulang na talagang mabuti. Pero sa pagkakataong ito, medyo nag-alala ako. Naisip ko kung paano, sa nakaraang 2 buwan, pinuna ng leader ang ilang problema sa aking gawain. Na mabagal ang pagsulong ng gawain ng ebanghelyo, hindi ko agad nalinang ang mga taong may talento. At nang pagbabahagi ko sa mga pagtitipon, ay nagtataas at nagmamalaki ng aking sarili at na tinataha ko ang landas ng isang antikristo. Naisip ko, paano kung tanungin ako ng leader sa pagtitipon na ito tungkol sa kung paano ko nararanasan ang mga bagay-bagay kamakailan at kung paano ko iwinasto ang mga paglihis na ito at isinagawa at pinasok ang katotohanan. At kung sakaling wala akong masabi, iisipin kaya niya na hindi ko ginagawa ng maayos ang aking gawain at hindi maganda ang aking buhay pagpasok? Ano ang magiging tingin niya at ng mga katrabaho ko sa akin? Sa pag-iisip ko nito, kinabahan talaga ako. Kaya sinimulan kong isipin kung aling mga gampanin ang hindi ko nasubaybayan o hindi ko napangasiwaan. Naisip kong kailangan kong mabilis na magkaroon ng malinaw na pag-unawa bago ang pagtitipon. Bukod dito, nung nakaraan, tinukoy ng leader ang problema ko sa pagtataas at pagmamalaki ng sarili. Kahit na nagbasa ako ng ilang salita ng Diyos pagkatapos noon, hindi ko pinagtuunan ng pansin ang pagninilay sa sarili at pagpasok. Naisip ko, kung hindi ako makakapagbahagi ng tunay na pangunawa, sasabihin kaya ng leader na kahit nahaharap sa pagpupungos, ay hindi ko pinagtutuunan ng pansin ang pagninilay sa sarili at hindi ako isang taong naghahangad ng katotohanan. Mas mabuti pang balikan ko ang mga sipin ng mga salita ng Diyos na binasa ko noon at pag-isipan ang mga ito at sikaping makapagbigkas ng malalalim na pananaw. Sa ganitong paraan, makikita ng leader na kahit marami akong problema sa paggawa ng tungkulin ko at nagpapakita ako ng mga tiwaling disposisyon, ay kaya ko pa ring hanapin ang katotohanan at isagawa at pasukin ito kahit papaano. Sa ganitong paraan, maibabalik ko ang pagtingin ng leader sa akin. Sa araw ng pagtitipon, nagsimula ang leader, gaya ng dati, sa pakikipag-usap tungkol sa aming kalagayan. Naisip ko, hayaan ko munang magsalita ang mga katrabaho para marinig ko ang kanilang mga natamong karanasan at pagkaunawa. Maliliwanagan ako mula sa kanilang pagbabahaginan at magagamit ko rin ang pagkakataong ito upang higit pang balikan ang sarili kong karanasan at pagkaunawa. Nang marinig ko kung gaano kapraktikal ang pagbabahaginan ng mga katrabaho ko, nagsimula akong makaramdam ng kaba. Iniisip na, kung hindi maganda ang pagbabahaginan ko, lalo lang bababa ang tingin sa akin ng leader. Nahirapan akong kumalma dahil dito. At sinimulan kong pag-isipan kung paano ko maipapahayag ng mas malinaw at mas malalim ang aking sarili sa panahon ng aking pagbabahaginan. Ngunit gaano ko man ito pag-isipan, nananatili pa ring mababaw ang aking pangunawa gaya ng dati, na nagdulot sa akin na medyo panghinaan ng loob. Bahala na. Ibabahagi ko na lang kung ano na lang ang nauunawaan ko. Ngunit, naisip ko, masama na ang tingin ng leader sa akin. Kung maririnig niya kung gaano kababaw ang pangunawa ko, iisipin kaya niya na hindi ko ginagawa ng maayos ang aking gawain at nawala akong buhay pagpasok. At baka obserbahan pa ako o tanggalin. Kung matatanggal ako, ano ang magiging tingin ng mga kapatid sa akin?
Hindi. Kailangan kong ipresenta ng mas maayos ang aking sarili. Nang panahon ko na para magbahagi tungkol sa aking kalagayan at pangunawa, gusto kong magpresenta ng malalim na pangunawa. Ngunit habang nagpapatuloy ako, mas lalong nagiging nakalilito ang mga binabanggit kong salita. Pagkatapos kong magsalita, sinabi ng leader, "Pagkatapos marinig ang lahat ng ibinahagi mo, hindi ko pa rin matukoy kung ano ba talagang iyong kalagayan." Sinabi rin ng isang katrabaho, "Parang medyo negatibo ka. Kung tunay na mayroon kang pangunawa at pagpasok, hindi ka dapat maging negatibo." Sa sandaling iyon, parang namula ang mukha ko at gusto ko na lang maglaho. Naisip ko, ayos. Hindi lang ako nabigong mag-iwan ng magandang impresyon, mas lalo ko lang ipinahiya ang aking sarili. Habang mas iniisip ko ito, mas lalo lamang akong naiilang. Sana matapos na agad ang pagtitipon. Pagkatapos ay tumigil na ang leader sa pagtatanong tungkol sa aking kalagayan at nagsimula siyang magtanong kung paano ko pinangasiwaan ang isang liham ng pag-uulat. Naisip ko, medyo pamilyar ako sa sitwasyong may kinalaman sa liham ng pag-uulat na ito, kaya kaya ko itong talakayin para magpasikat. Pero dahil kasali rin dito ang kapatid na kapareha ko, kung siya ang unang magsasalita, iisipin kaya ng leader na siya ang nakipagbahaginan sa sitwasyon at ang nangasiwa nito? Hindi. Ako dapat ang unang magsalita. Napahiya na ako kanina, kaya kailangan kong bumawi ngayon. Dahil sa naisip kong ito, agad akong sumagot. Ngunit, dahil masyado akong sabik na magpasikat, hindi ko tuloy na ipaliwanag ng malinaw ang aking punto. Ang kapareha kong kapatid ang siyang naglinaw ng mga bagay-bagay sa pamamagitan ng karagdagang pagbabahaginan. Nang sandaling iyon, sumama ang aking loob. Gusto ko sanang ako ang manguna at makapagpasikat, pero mas lalo lang akong napahiya. Kinagabihan, habang pinagninilayan ko ang mga nangyari sa araw na iyon, hindi ko mapanatag ang aking isipan kahit anong gawin ko. Hindi ko mapigilang mag-isip muli kung paano ko mababawi ang nasaktan kong pagpapahalaga sa sarili. Ngunit habang mas iniisip ko ito, mas lalo akong nababalisa at naguguluhan ang aking isipan. Kinabukasan, habang nagdidevosyonal ako, nagbasa ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos. Madalas ninyo bang sinusuri ang inyong pag-uugali at intensyon habang ginagawa ninyo ang mga bagay at ginagampanan ng inyong mga tungkulin? Kung bihira mong suriin ang iyong sarili, makikilala mo ba ang iyong mga tiwaling disposisyon? Mauunawaan mo ba ang iyong tunay na kalagayan? Matapos kong basahin ang mga salita ng Diyos, sinimulan kong suriin ang aking sarili at napagtanto ko na hindi tama ang mga naging layunin ko sa pagtitipong ito. Ginusto kong gamitin ang pagbabahaginan ko tungkol sa aking karanasan at pangunawa upang magpasikat at mag-iwan ng magandang impresyon sa iba. Habang mas pinagninilayan ko ang aking mga layunin at ikinilos, mas lalo kong nararamdaman na ang aking ikinilos sa panahon ng pagtitipon ay may halong pandilin lang at na nakikibahagi ako sa pandilin lang. Nang mapagtanto ko ito, nakadama ako ng pagsasalungatan sa loob ko. Dapat ko bang sabihin sa leader sa pagtitipon sa araw na ito ang tungkol sa kalagayan ko kahapon? Iyan ang naisip ko. Kung gagawin ko ito, ano ang magiging tingin niya at ng mga katrabaho ko sa akin kapag nalaman nilang nagkaroon ako ng kasuklam-suklam na intensyon sa panahon ng pagtitipon? Pero kung hindi ko ito gagawin, ano naman ang magiging tingin sa akin ng Diyos? Matapos ang mahabang pag-iisip, nagpasya akong sabihin sa leader ang tunay kong kalagayan noong nakaraang araw.
Gayunpaman, kinausap ko siya ng pribado dahil sobrang nahihiya akong pag-usapan ito sa harap ng aking mga katrabaho. Kalaunan, habang mas pinagninilayan ko ang aking ibinunyag sa panahon ng pagtitipon, naisip ko kung paano inilalantad ng Diyos ang pagpapaimbabaw ng mga Pariseyo at nahanap ko ang mga salitang ito ng Diyos. Paano inilalarawan ang mga Pariseyo? Sila ay mga taong ipokrito, ganap na huwad, at nagpapanggap sa lahat ng kanilang ginagawa. Anong pagpapanggap ang ginagawa nila? Nagkukunwari silang mabuti, mabait, at positibo. Ganito ba sila talaga? Hinding-hindi. Dahil mga ipokrito sila, lahat ng naipapamalas at nabubunyag sa kanila ay huwad. Lahat ito'y pagkukunwari. Hindi ito ang kanilang tunay na mukha. Saan nakatago ang tunay nilang mukha? Nakatago ito sa kaibuturan ng kanilang puso, hindi makikita ng iba kahit kailan. Ang lahat ng nakikita ay isang palabas. Lahat ng ito ay hindi totoo. Ngunit maaari lamang nilang maloko ang mga tao. Hindi nila maluloko ang Diyos. Kung hindi hinahangad ng mga tao ang katotohanan, kung hindi nila isinasagawa at dinaranas ang mga salita ng Diyos, hindi nila tunay na mauunawaan ang katotohanan, at kaya gaano man kasarap pakinggan ang kanilang mga salita, ang mga salitang ito ay hindi ang katotohanang realidad, kundi mga salita at doktrina. Ang ilang tao ay nakatuon lamang sa pag-uulit ng mga salita at doktrina. Ginagaya nila ang sinumang nangangaral ng pinakamatataas na mga sermon, na ang resulta ay sa loob lamang ng ilang taon, ang kanilang pagbigkas ng mga salita at doktrina ay lalo pang humuhusay at hinahangaan at iginagalang sila ng maraming tao. Pagkatapos nito, ay nagsisimula silang ikubli ang kanilang sarili at labis na binibigyang pansin ang sinasabi at ginagawa nila. Ipinapakita ang kanilang sarili bilang labis na makadiyos at espiritual. Ginagamit nila ang mga tinaguriang espiritual na teoryang ito para ikubli ang kanilang sarili. Ang mga ito lamang ang tinatalakay nila saan man sila magtungo, paimbabaw na mga bagay na akma sa mga kurukuro ng mga tao, ngunit walang alinman sa katotohanang realidad. At sa pamamagitan ng pangangaral ng mga bagay na ito, mga bagay na nakaayon sa mga kurukuro at panlasa ng mga tao, marami silang taong nililihis. Para sa iba, ang mga ganoong tao ay tila napakadeboto at mapagpakumbaba, pero hindi talaga ito totoo. Tila mapagparaya, matiisin, at mapagmahal sila, pero pagkukunwari talaga ito. Sinasabi nilang mahal nila ang Diyos, ngunit ang totoo ay palabas lamang ito. Iniisip ng iba na ang mga ganoong tao ay banal, pero huwad talaga ito. Saan matatagpuan ang isang taong tunay na banal? Ang kabanalan ng tao ay pawang huwad. Palabas lang ang lahat, isang pagpapanggap. Sa panlabas, mukha silang may debosyon sa Diyos, ngunit ang totoo ay gumagawa lamang sila para makita ng iba. Kapag walang nakatingin, wala sila ni katiting na debosyon at lahat ng ginagawa nila ay pabasta-basta. Sa panlabas, ginugugol nila ang kanilang sarili para sa Diyos at tinalikuran na nila ang kanilang pamilya at propesyon. Pero ano ang ginagawa nila ng palihim? Nagsasakatuparan sila ng sarili nilang mga operasyon at sarili nilang mga proyekto sa iglesia, nagiging palamuni ng iglesia at palihim na nagnanakaw ng mga handog habang nagkukunwaring gumagawa para sa Diyos. Ang mga taong ito ang makabagong panahong mga mapagpaimbabaw na Pariseyo. Inilalantad ng mga salita ng Diyos na mapagpaimbabaw ang mga Pariseyo at sanay silang magkunwari. Ang kanilang pananalita at mga kilos
ay ginagawa nila ng may natatagong motibo at intensyon. Hindi sila sumusunod sa daan ng Diyos. Sa halip, ipinapangaral lamang nila ang mga salita at doktrina upang magpasikat. Gumagamit sila ng panlabas na mabuting pag-uugali upang pagandahin at pagtakpan ang kanilang sarili. At sa gayon, ay magmukhang mapagpakumbaba at mapagmahal at mapagpasensya sa harap ng iba. Nagdadasal pa nga sila ng nakatayo sa mga kanto ng mga lansangan upang makita ng iba ang kanilang pagiging relihiyoso at isiping sila ay mga taong may pagmamahal sa Diyos. Nagkukunwari at nagpapalamuti sa kanilang mga sarili ang mga Pariseo para sa intensyon at layuning ilihis ang iba at makuha ang paghanga at suporta ng mga tao. Nang sa gayon, ay mapanatili nila ang kanilang sariling katayuan. Sa pagninilay sa kung ano ang aking ibinunyag, napagtanto kong naging katulad din ako ng mga Pariseo. Sa huling pagtitipon, pinuna ng leader ang mga problema sa aking gawain. Dahil sa pag-aalala sa negatibong tingin sa akin ng leader, ginusto kong bumawi sa pagtitipong ito upang maibalik ang maganda kong imahe sa paningin niya. Hindi ko napangasiwaan ng maayos ang ilang gampanin at hindi ko naarok ang mga detalye. Sa takot na makilatis ito ng leader, agad akong gumawa ng hakbang upang pag-aralan ang mga detalye at naging mas masigasig ako sa aking gawain at sa mga pagtitipon kaysa sa dati. Layunin kong ipakita sa leader na kaya ko pa rin gumawa ng aktwal na gawain. Napansin ko na ang aking pagsisikap sa pagsubaybay sa gawain at pagbabahagi upang lutasin ang mga problema ay hindi para gampanan ng maayos ang aking tungkulin at isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos, kundi upang maibalik ang magandang pagtingin sa akin ng leader at makuha ang paghanga ng aking mga katrabaho. Tunay ngang naging makasarili at mapandin lang ako. Sa pagninilay ko sa aking mga pagpapamalas sa pagganap ng aking tungkulin, napagtanto kong maraming beses ay kumilos ako para mapangalagaan ang aking pagpapahalaga sa sarili at maipresenta ng mabuti ang aking sarili sa harap ng iba. May mga pagkakataon pa nga na nagsubaybay ang leader upang malaman ang tungkol sa gawain at hindi ko pa nagagawa ang ilang gampanin. Ngunit sa pag-aalala na baka sabihin niyang hindi ako epesyente, nagsinungaling ako at sinabi kong nagsusubaybay na ako at saka ako nagmadaling gawin ang gawain pagkatapos. Sa pagninilay sa aking mga madalas na ibunyag at sa naging asal ko sa pagtitipon, labis akong nadismaya. Pinagtatakpan ko ang aking sarili at nagkukunwari ako at naging mapagpaimbabaw ako upang pangalagaan ang aking pagpapahalaga sa sarili. Ano ang ipinagkaiba ko sa mga Pariseo? Kalaunan, naghanap ako ng ilang sipi mula sa mga salita ng Diyos na may kaugnayan sa aking kalagayan. At may isang partikular na sipi na lubos na nakaantig sa aking puso. Sabi ng makapangyarihang Diyos, lubos na sensitibo ang mga antikristo pagdating sa katayuan nila sa ibang tao. Kapag nasa isang grupo, hindi sila naniniwalang may anumang kabuluhan ng edad at pisikal na kalusugan nila. Ang pinaniniwalaan nilang mahalaga ay kung ano ang tingin sa kanila ng karamihan, kung binibigyan ba sila ng oras at lugar ng karamihan sa pananalita at kilos nila, kung mataas ba o pangkaraniwan ang katayuan at posisyon nila sa mga puso ng karamihan, kung mataas ba o pangkaraniwan o hindi espesyal ang tingin sa kanila ng karamihan, at iba pa. Kung ano ang palagay ng karamihan sa mga kredensyal nila sa pananalig sa Diyos, kung gaano kabigat ang mga salita nila sa mga tao, ibig sabihin, kung gaano karaming tao ang sumasang-ayon sa kanila, kung gaano karaming tao ang pumupuri sa kanila, nagpapakita sa kanila ng pagsuporta, nakikinig ng mabuti sa kanila, at isinasapuso ang mga sinasabi nila.
Higit pa rito, kung ang tingin sa kanila ng karamihan ay may malakas o mahinang pananalig, kung gaano sila kadeterminadong magtiis ng pagdurusa, kung gaano kalaki ang isinasakripisyo at iginugugol nila, kung ano ang mga kontribusyon nila sa sambahayan ng Diyos, kung mataas ba o mababa ang katungkulang hawak nila sa sambahayan ng Diyos, kung ano na ang dati nilang pinagdusahan, at kung anong mahahalagang bagay ang nagawa nila, pinakahahalagahan nila ang mga bagay na ito. Pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng mga Antikristo ang pagsusumikap sa pagbibigay ng mga sermon at kung paano ipapaliwanag ang mga salita ng Diyos sa paraang nakakapagpasikat sila at nakukumbinsi ang iba na tingnan sila ng mataas. Habang pinagsisikapan nila ito, hindi nila hinahanap kung paano maunawaan ang katotohanan o kung paano makapasok sa katotohanang realidad, kundi sa halip ay pinag-iisipan nila kung paano matatandaan ang mga salitang ito, kung paano nila maipapangalandakan ang mga kalakasan nila sa mas marami pang tao, para mas marami pang tao ang makaalam na talagang pambihira sila, na hindi sila basta mga karaniwang tao, na may kapabilidad sila, at na mas mataas sila kaysa sa mga karaniwang tao. Taglay ang ganitong uri ng mga ideya, intensyon, at pananaw, namumuhay ang mga Antikristo na gumagawa ng lahat ng uri ng iba't ibang bagay kasama ang mga tao. Dahil taglay nila ang mga pananaw na ito, at dahil taglay nila ang mga paghahangad at ambisyong ito, hindi nila maiwasang magdulot ng magagandang pag-uugali, mga tamang pahayag, at lahat ng uri ng mabubuting kilos, malalaki at maliliit. Inilalantad ng mga salita ng Diyos na ginagampanan ng mga Antikristo ang kanilang mga tungkulin para lamang magkamit ng mataas na katayuan sa harap ng mga tao. Hinahangad nilang makuha ang pagsang-ayon at paghanga ng iba sa pamamagitan ng kanilang mga salita at kilos. Upang mapanatili ang kanilang katayuan, tinatalikuran nila ang mga bagay-bagay at iginugugol ang kanilang sarili. Nagtitiis sila ng mga paghihirap at nagbabayad ng halaga, gumagawa ng maraming mabubuting gawa. Nagsusumikap din silang pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Sinasangkapan ang kanilang sarili ng mga salita at doktrina upang maipangaral ito sa iba. Nang ikumpara ko ang aking sarili sa kanila, napagtanto kong katulad nila ako. Inuna ko ang aking pagpapahalaga sa sarili at katayuan higit sa lahat. Nang mailantad ang aking mga pagkukulang at problema sa pagganap ng aking mga tungkulin, sinubukan ko ang lahat ng paraan upang maibalik ang aking katayuan. Malinaw na hindi ko pinagtuunan ng pansin ang pagninilay sa problema sa pagtataas at pagmamalaki ng aking sarili. Ninagkaroon ako ng tunay na pangunawa. Bagkus sinubukan ko pa ring pagtakpan at palamutian ang aking sarili na luminlang sa mga kapatid. Nakita kong talagang mapanlin lang ako. Ang paggawa ng mga bagay sa ganitong paraan ay para na ring panlilin lang sa Diyos. Isang bagay na kinasusuklaman at kinukundina niya. Nang maisip ko ito, nakadama ako ng kaunting takot. Napagtanto ko na kung hindi ko babaguhin ang aking kalagayan, itataboy ako ng Diyos. Nang maglaon, pinagnilayan ko kung paanong lagi kong gustong mapanatili ang isang magandang reputasyon sa paningin ng iba. At napagtanto kong pinamumunuan ako ng mga satanikong laso na kailangan ng mga tao ang kanilang pagpapahalaga sa sarili tulad ng pangangailangan ng puno sa balakbak nito. At iniiwan ng tao ang kanyang pangalan saan man siya maglagi, tulad ng pagputak ng gansa saan man ito lumipad. Naalala ko na kamakailan ay nagbahagi ang Diyos tungkol sa aspektong ito ng katotohanan.
Kaya naghanap ako ng mga nauugnay na sipi mula sa mga salita ng Diyos upang basahin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang kasabihang, kailangan ng mga tao ang kanilang pagpapahalaga sa sarili, tulad ng pangangailangan ng puno sa balakbak nito, ay naglalayong bigyang halaga ng mga tao ang pagsasabuhay ng kanilang maliwanag at makulay na pagkatao, at ang paggawa ng mas maraming bagay na nagpapaganda ng imahe nila, sa halip na gumawa ng mga bagay na masama o walang dangal, o maglantad ng kanilang pangit na pagkatao, at pigilan silang mamuhay ng isang buhay na hindi kagalang-galang o marangal. Alang-alang sa pagpapahalaga sa sarili ng isang tao, alang-alang sa pagpapakintab ng kanyang imahe, hindi maaaring sabihin ng isang tao na siya ay lubos na walang halaga, lalong hindi niya masasabi sa iba ang tungkol sa madilim niyang pagkatao at mga kahiyahiyang aspekto, dahil dapat mamuhay ang isang tao ng isang kagalang-galang at marangal na buhay, at upang magkaroon ng dignidad, kailangan niya ng pagpapahalaga sa sarili, at upang magkaroon ng pagpapahalaga sa sarili, kailangan niyang magkunwari at magpanggap. Hindi ba't sumasalungat ito sa pagiging isang matapat na tao? Kapag ikaw ay nagiging isang matapat na tao, nabitiwan mo na ang kasabihang, kailangan ng mga tao ang kanilang pagpapahalaga sa sarili, tulad ng pangangailangan ng puno sa balakbak nito. Kung nais mong maging isang matapat na tao, huwag mong bigyang importansya ang iyong imahe. Ang imahe ng isang tao ay walang kabuluhan. Sa harap ng katotohanan, dapat ilantad ng isang tao ang sarili, hindi magkunwari o magpakitang tao. Dapat ihayag ng isang tao sa Diyos ang tunay niyang mga kaisipan, ang mga pagkakamaling nagawa niya, ang mga aspektong lumalabag sa mga katotohanang prinsipyo, at iba pa, at ilantad din ang mga bagay na ito sa mga kapatid. Hindi ito isang usapin ng pamumuhay, alang-alang sa pagpapahalaga sa sarili. Sa halip, ito ay isang usapin ng pamumuhay para sa pagiging isang matapat na tao, pamumuhay para sa paghahangad sa katotohanan, pamumuhay para maging isang tunay na nilikha, at pamumuhay para bigyang kasiyahan ang Diyos at para maligtas. Ngunit kapag hindi mo nauunawaan ang katotohanan ito at hindi mo nauunawaan ang layunin ng Diyos, ang mga bagay na ikinokondisyon sa iyo ng iyong pamilya ay may tendensiyang mangibabaw sa puso mo. Kaya, kapag may nagagawa kang mali, pinagtatakpan mo ito at nagpapanggap ka. Iniisip na, hindi ko pwedeng sabihin sa kahit sino ang tungkol dito, at hindi ko rin papayagan ang sinumang nakakaalam ng tungkol dito na magsabi sa mga tao tungkol dito. Kung sino man sa inyo ang may pagsasabihan, hindi ko kayo basta-bastang palalampasin. Ang pagpapahalaga ko sa sarili ang pangunahing prioridad. Walang kabuluhan ang mabuhay maliban sa pagpapahalaga sa sarili na mas mahalaga kaysa ano paman. Kung walang pagpapahalaga sa sarili ang isang tao, mawawalan siya ng dignidad. Kaya hindi ka maaaring magsalita ng makatotohanan, kailangan mong magpanggap, kailangan mong pagtakpan ang mga bagay-bagay. Kung hindi, hindi ka na magkakaroon ng pagpapahalaga sa sarili o dignidad, at mawawala ng saysay ang buhay mo. Kung walang rumerespeto sa iyo, wala kang kwenta, isa ka lang basura kung gayon. Posible bang maabot ang pagiging isang matapat na tao sa pamamagitan ng pagsasagawa sa ganitong paraan? Posible bang maging ganap na bukas at himayin ang iyong sarili? Malinaw na sa paggawa nito, sumusunod ka sa kasabihang, kailangan ng mga tao ang kanilang pagpapahalaga sa sarili, tulad ng pangangailangan ng puno sa balakbak nito, na ikinondisyon ng iyong pamilya sa iyo. Kinokondisyon ng pamilya ang mga tao
gamit ang hindi lamang isa o dalawang kasabihan, kundi napakaraming sikat na kasabihan at salawikain. Halimbawa, madalas bang binabanggit ng mga nakatatanda sa iyong pamilya at ng iyong mga magulang ang kasabihang, iniiwan ng tao ang kanyang pangalan saan man siya maglagi, tulad ng pagputak ng gansa saan man ito lumipad? Sinasabi nila sa iyo, dapat mamuhay ang mga tao para sa kapakanan ng kanilang reputasyon. Wala nang iba pang dapat hangarin ang mga tao sa kanilang buhay, maliban sa bumuo ng magandang reputasyon at mag-iwan ng magandang impresyon sa isipan ng iba. Sino man ang kausapin mo, magsabi ka sa kanila ng mga salitang magandang pakinggan. Magsabi ka lang ng mga salita ng pambobola at kabaitan, at huwag pasamain ang kanilang loob. Sa halip, gumawa ka ng mas maraming kabutihan. Itong partikular na epekto ng pagkukondisyon ng pamilya ay may tiyak na epekto sa pag-uugali o mga prinsipyo ng pag-asal ng mga tao na may hindi maiiwasang kahihinatnan kung saan binibigyang halaga nila ang kasikatan at pakinabang. Ibig sabihin, binibigyang halaga nila ang kanilang sariling reputasyon, katanyagan, ang impresyong nililikha nila sa isipan ng mga tao, at ang ebalwasyon ng iba sa lahat ng kanilang ginagawa at bawat opinyon na kanilang ipinapahayag. Lubos na pinahahalagahan ng mga tao ang kasikatan at pakinabang, kaya ang mga salita ng mga sikat na kasabihang iyon at mga prinsipyo sa pakikitungo sa mga bagay-bagay sa tradisyonal na kultura ay nagkakaroon ng nangingibabaw na posisyon sa kanilang puso, tuluyan pang ang sumasakop sa kanila. Nang hindi namamalayan, itinuturing na nilang hindi mahalaga kung ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin alinsunod sa katotohanan at mga prinsipyo, at maaari pa nga nilang talikuran ng lubusan ang gayong mga pagsasaalang-alang. Sa kanilang puso, ang mga satanikong pilosopiyang iyon at mga sikat na kasabihan ng tradisyonal na kultura, tulad ng iniiwan ng tao ang kanyang pangalan saan man siya maglagi, tulad ng pagputak ng gansa saan man ito lumipad, ay nagiging napakahalaga. Ang lahat ng ginagawa mo ay hindi para maisagawa ang katotohanan, ni hindi para mapalugod ang Diyos. Sa halip, ito ay para sa sarili mong reputasyon. Sa ganitong paraan, ano ang nagiging matagumpay na resulta ng lahat ng iyong ginagawa? Ito ay matagumpay na nagiging isang relihiyosong gawain. Ano ang nangyari sa iyong diwa? Naging tipikal na modelo ka ng isang pariseo. Ano ang nangyari sa landas mo? Ito ay naging landas ng mga antikristo. Ganyan ito inilalarawan ng Diyos. Kaya, ang diwa ng lahat ng iyong ginagawa ay nabahiran, hindi na ito pareho. Hindi mo isinasagawa ang katotohanan o hinahangad ito. Sa halip ay hinahangad mo ang kasikatan at pakinabang. Sa huli, kung ang Diyos ang tatanungin, ang pagganap ng iyong tungkulin, sa isang salita, ay hindi pasok sa pamantayan. Bakit ganoon? Dahil nakatuon ka lamang sa sarili mong reputasyon, sa halip na sa ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos o sa iyong tungkulin bilang isang nilikha. Inilantad ng mga salita ng Diyos ang mismo kong kalagayan. Mula pa noon, ay namumuhay na ako ayon sa mga satanikong pilosopiya at batas na kailangan ng mga tao ang kanilang pagpapahalaga sa sarili, tulad ng pangangailangan ng puno sa balakbak nito. At iniiwan ng tao ang kanyang pangalan saan man siya maglagi, tulad ng pagputak ng gansa saan man ito lumipad. Noong bata pa ako, madalas sabihin ng aking mga magulang, ang mga tao ay nabubuhay para sa pagpapahalaga nila sa kanilang sarili. At madalas din nilang sabihin ang mga bagay na gaya ng,
Tingnan mo ang anak ni ganito ganyan. Binibigyan ng kahihiyan ang kanyang mga magulang. Magmula noon, nagsimula akong maunawaan ang kahalagahan ng pagprotekta sa pagpapahalaga sa sarili at pagkakaroon ng magandang reputasyon. Natutunan ko na kapag nakikisalamuha sa iba, dapat kong basahin ang kanilang mga ekspresyon at damdamin at iangkop ang aking pananalita at kilos ayon sa kanilang kagustuhan. Nang ang paggawa nito ay makatulong sa akin na makatanggap ng papuri mula sa mga tao sa paligid ko at makatulong sa akin na magkaroon ng magandang reputasyon. Mas lalo akong nakaramdam ng koneksyon sa mga satanikong pilosopiya at batas na ito. Sa paniniwalang, ang ganitong paraan ng pamumuhay ay nagbibigay ng karangalan. Nang manampalataya na ako sa Diyos, madalas din akong magsalita at kumilos para maprotektahan ang pagpapahalaga ko sa aking sarili. Palagi kong gustong magkaroon ng magandang reputasyon sa puso ng aking mga kapatid at makuha ang kanilang paghanga. Sa huling pagtitipon, pinuna ng leader ang marami sa aking mga problema upang maibalik ang aking pagpapahalaga sa sarili at ipakita sa leader na nagbago na ako. Patuloy akong nagkunwari at pinagtakpan ko ang aking sarili sa buong panahon ng pagtitipon. Ayaw na ilantad ang tunay kong kalagayan at ang mga pagkukulang sa aking gawain. Kahit na nabunyag ang mga problema ko at nakilatis ako, sinubukan ko pa rin maghanap ng paraan upang maibalik ang aking dangal. Ang paghahangad ng magandang reputasyon at katayuan ay nagdulot sa akin na lalong maging mapagpaimbabaw at mapandinlang. Pinagtuunan ko kung paano mapapanatili ang aking pagpapahalaga sa sarili at ang aking katayuan sa lahat ng aking ginagawa, nang hindi isinasaalang-alang ang kapakanan ng sambahayan ng Diyos. Hindi ko rin pinagsumikapan ang mga katotohanang prinsipyo. Hindi ako nakaramdam ng pasanin at responsibilidad sa aking mga tungkulin. Gaya lang ng sa pagtitipong ito, pinagtakpan ko ang aking tunay na kalagayan at ang mga pagkukulang sa aking gawain. Hindi matutukoy ng leader ang aking mga problema, kaya hindi niya ako matutulungan. At hindi rin matutugunan sa tamang oras ang mga paglihis at kakulangan sa aking gawain. Pagkatapos noon, ay napagtanto ko na ang pamumuhay ayon sa mga satanikong lasong ito at ang paghahangad ng pagpapahalaga sa sarili at katayuan ay hindi ang tamang landas. Ito ay nagdadala lamang sa mga tao na maging magsiklaban sa Diyos, labanan siya, at sa huli ay itiwalag niya. Nang mapagtanto ko ito, ayaw ko nang patuloy na gawing tiwali at gamitin ni Satanas na siyang sisira sa aking pagkakataong makamtan ang katotohanan at mailigtas. Nais kong isantabi ang aking pagpapahalaga sa sarili at katayuan at hangarin ang pagiging matapat na tao ayon sa mga hinihingi ng Diyos. Pagkatapos, binasa ko ang isa pang sipi mula sa mga salita ng Diyos. Dapat mong hanapin ang katotohanan upang malutas ang anumang problemang lumilitaw. Anuman iyon, at huwag magbalat kayo o magkunwari para sa iba sa anumang paraan. Ang iyong mga pagkukulang, iyong mga kapintasan, iyong mga pagkakamali, iyong mga tiwaling disposisyon, maging ganap na bukas tungkol sa lahat ng ito at makipagbahaginan tungkol sa lahat ng ito. Huwag mong itago ang mga ito sa loob mo. Ang pagkatutong buksan ng iyong sarili ang unang hakbang tungo sa buhay pagpasok, at ito ang unang balakid na siyang pinakamahirap malampasan. Kapag nalampasan mo na ito, madali nang pumasok sa katotohanan. Ano ang ipinahihiwatig ng paggawa sa hakbang na ito? Nangangahulugan ito na binubuksan mo ang puso mo at ipinapakita ang lahat ng nasa loob mo, mabuti o masama, positibo o negatibo. Inilalantad ang iyong sarili para makita ng iba at ng Diyos. Walang itinatago sa Diyos
walang pinagtatakpan, walang pagpapanggap, walang pandilinlang at panluloko, at bukas at matapat din maging sa ibang mga tao. Sa ganitong paraan, nabubuhay ka sa liwanag at hindi ka lamang sisiya sa ating mabuti ng Diyos, kundi makikita rin ng ibang mga tao na kumikilos ka ng may prinsipyo at may antas ng kalinawan. Hindi mo kailangang gumamit ng anumang mga pamamaraan para protektahan ang iyong reputasyon, imahe, at katayuan, ni hindi mo kailangang pagtakpan o ikubli ang iyong mga pagkakamali. Hindi mo kailangang makisangkot sa mga walang saysay na pagsisikap na ito. Kung mabibitiwan mo ang mga bagay na ito, labis kang mapapahinga, mamumuhay ka ng hindi napipigilan o walang pasakit, at mamumuhay ka ng lubusan sa liwanag. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang landas para mabitiwan ang pagpapahalaga sa sarili at katayuan ay nagsisimula sa pagiging isang matapat na tao. Ibig sabihin, hindi ko dapat pagtakpan o itago ang aking mga pagkukulang at katiwalian, kundi dapat akong maging bukas at dapat kong hanapin ang katotohanan upang malutas ang mga ito. Sa ganitong paraan lamang ako magkakaroon ng pagkakataong maiwaksi ang aking mga tiwaling disposisyon. Maitama ang mga mali kong pananaw tungkol sa paghahangad at magampanan ang aking mga tungkulin para maitaguyod ang kapakanan ng sambahayan ng Diyos. Noong Agosto 2023, dahil sa pagbabago ng pagkakatalaga ng aking mga tungkulin, nagsimula akong makipagtulungan kay Sister Jiang Chin sa pangangasiwa ng isang iglesia. Dahil hindi pa ako pamilyar sa ilan sa mga gawain ng mga siwa ako, gusto ko talagang humingi ng tulong kay Jiang Chin. Ngunit, nag-alala ako na ang paghingi ko sa kanya ng tulong ay magbubunyag ng aking mga kakulangan. At baka sabihin niya, dati ka nang naging leader ng iglesia. Bakit parang wala kang alam? Hindi iyan mabuti. Nang maisip ko ito, hindi ko na binanggit ang problema. At naisip ko, hindi bali na. Malulutas ko na iyon mag-isa. Lumipas ang ilang araw, ngunit may ilang aspekto pa rin ng gawain na hindi ko nauunawaan. Nagsimula akong makaramdam ng pagkabalisa at doon ko napagtanto na ang pag-aatubili kong humingi ng tulong kay Jiang Chin ay isa na namang paraan ng pagprotekta sa aking pagpapahalaga sa sarili at pagkukunwari. Naalala ko ang isang sipi mula sa mga salita ng Diyos. Dapat mo munang isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos at isaalang-alang ang gawain ng iglesia. Unahin mo muna ang mga bagay na ito. Pagkatapos niyan, saka mo lamang maaaring isipin ang katatagan ng iyong katayuan o kung ano ang tingin sa iyo ng iba. Tahimik akong nagdasal. Ayaw ko nang mamuhay para lamang sa aking pagpapahalaga sa sarili. Para sa mga aspekto na hindi ko nauunawaan o sa mga problemang nahihirapan akong maarok, pinuntahan ko si Jiang Chin at tinanong siya tungkol sa mga iyon. Sa pamamagitan ng kanyang pagbabahagi, nakahanap ako ng landas pasulong. Sa mga sumunod naming pakikipagtulungan, may mga pagkakataon na hindi ko nauunawa ng ilang aspekto o nagkakaroon ako ng mga paglihis sa aking gawain. At minsan ay gusto ko pa ring magsabi ng mga bagay-bagay o pagtakpan ng aking mga kakulangan alang-alang sa aking pagpapahalaga sa sarili. Ngunit nang maalala ko na gusto ng Diyos ang matatapat na tao at kinasusuklaman niya ang mga mapanlinlang, napagtanto ko na dapat kong isagawa ang katotohanan at dapat akong maging isang matapat na tao ayon sa mga hinihingi ng Diyos. Sa ganitong paraan ko lamang maiwawaksi ang aking mga tiwaling disposisyon ng pagkukunwari at pagpapaimbabaw. Dahil dito, naging handa akong maghimagsiklaban sa aking sarili.
maging bukas tungkol sa aking mga kakulangan at katiwalian, at hindi ko na masyadong nadama na nalilimitahan o nagagapos ako ng mga alalahanin tungkol sa pagprotekta sa aking pagpapahalaga sa sarili. Salamat sa Diyos.